move naman tayo no sa training. Ayan, training. Okay? So, nung alam mo nang nabunot ka na, ano yung weekly training schedule mo? Kumbaga, how does 1 week look for you? Well, nung nabunot kasi ako, parang nag-start ako from building base again. Kasi hindi na ako nag-race nung time na yon. Nung 2014, wala talaga akong major na race. 2024 pala, sorry. 2024, wala akong major na race. Na-busy din ako sa work. So, talagang nag-build ako dahan-dahan ulit. And then, ang tagal ko na rin walang long distance na race ng 100K. So, syempre, dahan-dahan ko nag-build ng mileage noon para maiwasan ko na magkasakit and ma-injured. Yan guys alam, sa mga hindi nakakaalam, si Madjo may trabaho siya. No? Like most of us, may trabaho. So, wag maging excuse na may trabaho or kung ano man kung gusto niyo talaga mag-ensayo. Anyway, balik. Pag gusto mo gagawin. Anyway, yun. Hindi ko binigla yung mileage kasi na-experience ko na yan na sobrang pag nagsasabay yung stress sa work and bigla akong nagtataas ng mileage too fast, too soon. Ayun, sakit ang dinadanas ko. Either lalakas ka o magkakasakit. Kakasakit ka. So, matitigil ka naman, di ba? So, ang ginawa Si Mac nga hindi pwedeng consecutive na 5K nagkakasakit. Hanggang tatlo, max na ako sa tatlong 5K. Pag lumagpas, ano na, hindi na kaya eh. Yung tito level sa pag dumating kayo ng 40, may intindihan yun. Lagi nakaabang yung sakit. Andito na ako. Di lang, dalawang 5K lang ngayong linggo. Hindi pwedeng tatlo yan. So, anong mileage mo? mileage, siguro nag-start ako ng 50K a week, starting. Mas ang mileage kasi pag mountain run ang pupuntahan mo, ang bibilangin mo elevation. Hindi distance. Kahit bang 200K ka pa kung zero elevation rin yan. Siguro nasa 1,000 to 1,500. Speaking of, merong ahon virtual ascent kung hindi pa kayo sumasali, no? May commercial. So, ayan. May commercial tayo rito. So, ahon virtual ascent, sali kayo hanggang November 9 pa naman yung registration. Ang binibilang natin is elevation, hindi distance. Elevation, ascend lang ng ascend. Kasi yun that's what matters. Okay, balik. Yeah. Ayun. So, kung nag-start ako ng low mileage, siguro nasa 60 to 80 kilometers. Ay ko na yun. Mga per run dito sa Cortera, mga 5 repetitions. Tapos, sa elevation, mababa ako nag-start eh. Like, Ano maintain mo per week? 1,500 to 2,500. Per week? Oo, mababa na yung, actually, ang mababa. Well, sa start. Tapos, nag-join ako ng mga races ulit since wala nga akong race nung 2024. Ano ba race? So, nag-start ako sa Pulag ng February and then March, nag-100K ako sa Danao. And then May ulit, nag-50 miles ako. Hindi na ako nag-H1. Tinatanong ako ng mga tao, ba't di ako nag-H1 nun? Kasi nung 2024, hindi ako nag-H1. Kasi nga, Give chance to others. wala na akong plan. And then nag-H1 ako ng 2025, pero 50 miles yung sinalihan ko. Kasi sabi ko, Border sa Manalo. ayokong mapagod. Parang nire-reserve ko na lang Di yung ba burnout ka rin kasi? mental fortitude ko para sa sa hard rock. So, Tsaka mga big mountain. tsaka para parang Ma-over. fresh pagdating ng July. So, nag 50 miles, which is, good decision talaga. Tsaka mga long weekend sa Ugo. Then, yun, bukod doon, since nakatira Simulation. ako sa city, so, may times na nagpupunta kami sa Ugo, at actually maraming beses, kasama yung mga enduro riders. So, ako, bala ka sarili kong training. Doon nagbi-big mountain days ako talaga. Like consecutive, like 3 to 4 days. Mga at least 2,000. 2,000. 1,000 per day. So, kung naka 1,000 per day ako, makaka 3,000 to 4,000 ako during that time na nasa Ugo kami. Masarap mag-training kasama ni Kahit hike lang. Actually, sa hard rock, kailangan yung hiking skills mo talaga. Yun, nabanggit mo yung hiking. Sa tingin ko lang, no, nice to have yung poles sa hard rock. Or Yeah. required. Oh,
Actually, lahat ng tao Halos lahat. halos lahat. Yung isang pumili. tao na hindi naka-pulse, nakita namin last 10K nakatabingin. Hindi, mostly talaga. Hindi naka-pull siya. Naka-pulse ba sila? Oh, yun. Halos Naka-pulse lahat. Hindi lahat. Halos lahat naka-pulse talaga. Kasi hiking game din talaga yung hard So rock. dapat ensayuhin mo. Oo, hindi siya pwede na biglaan mo na lang gagamitin. So luckily, na-sponsoran ako ni Outdoor Armory ng Lekki. So, yun yung ginamit natin during that time. At least lightweight siya and yun, hindi siya nasira during that time kasi nakailang sira na din ako ng pulse. Ayun. And aside from that pala na big mountain days and also mga mid na nagkakaroon ako ng flat runs din and daily Treadmill. run dito since nakatira ako sa Marikina and wala ding flat dito. So nag-hill ako papunta din sa Cortera and then nagra-rounds ako dito sa Cortera ng ilang beses. Cortera ang During home the base. weekday kasi at least kaya kong makapasok pa rin sa office. Anong pinakamarami mong ano? So bukod Repeats. bukod Cortera. doon, hindi ko na maalala kung ilan yung pinakamaraming repeats ko. Hindi ko na Lampas ang alam. tingin mo ba lampas ang Hindi naman siguro, mga 8 lang. Ay, pero galing ako sa baba nun ah. Galing ako Marikina. Umabot na. Tapos bukod doon kasi, Umabot na ng 400. bukod doon, during nung October to March, nagpo-postgrad kasi ako every Saturday. So meron akong pasok sa school ng Saturday. Sipin yun, guys. Nag-postgrad May school trabaho ako. na, may school pa, may So, ensayo pa. ang run ko talaga is weekday and also Sunday. Tapos, buti na lang, before ako nabunot, nagkaroon ako ng subscription sa gym. So nakapag-treadmill. Kapag treadmill ako, na in between, kunyari nasa office ako kasi sa Anytime Malaking Fitness. bagay rin yun. Pero sa SM Santa Mesa. So, nagtitraining ako pag break Stairmaster. time. May Stairmaster sila tsaka yung nai-incline na treadmill. So, pag break time or right after work, pagka-out ko, dumidiretso ako sa gym para mag at least 1 to 1.5 run. Yung Stairmaster, ano siya good tool siya for to train yung hiking na mahaba. Pero mentally hindi ko kaya yun. Si Jamie lang yung kaya yun, yung mga 4 to 6 hours nandun. Tapos may backpack pang suot. Hindi ko naman yung ginawa. Pero Hindi ko kaya siguro si yun. Jamie lang yun. Kami, hindi ko kaya yun. Nabobore ako sa ganun. Meron bang Kumakabahan. meron bang ruta dito sa Metro Manila or sa anywhere na pinag-ensayuhan mo na comparable sa ruta sa hard rock? Metro Manila siguro. Wala. Wala yung kahit, same na kahit pa paano ma-simulate. Pero kasi sa training naman, hindi naman lagi na dapat mag 2,000 ka in one go eh. Meron naman yan na part ng training na mag-hill repeats ka. So pwedeng gawin yun dito sa side ng Marikina. Tapos dito sa Cortera, going here, pwede din na mag-hill. Actually, nag-hill repeats ako. So, tapos bukod doon, since based nga, may ilang mga studies na nagsabi na yung heat training then can also help in training for high altitude. So, oo. May mga articles din doon. Si Attorney James din sinend sa akin yun. So, Same sila effect. Kumatas sakto naman na yung hindi ako nagigising ng maaga. Yan. Pupuntahan natin yung cold exposure mamaya. Pero, So, yan, nakatulong naman siya. Actually, pag weekday na hindi ako nakakabiyahe, rinig yan kayo sa hindi pwedeng. So, anong ruta, kung ano ba mayroong nakasali, anong masasuggest mong ruta or training ground para sa mga tao? Pag Cordillera. weekday, pag working ka at nag-work ka sa city, Wala. syempre maghanap ka talaga ng heels. Hindi pwede na wala kang heels. Kung wala ka mang heels, katulad ni Jamie, magte-treadmill ka na naka-elevate. Hindi pwede na wala all throughout the weekday kasi kailangan talaga siya. In the week, kailangan meron ka Oo. talaga elevation. Hindi ka pwedeng zero. Plus hill repeats. Hindi ka pwedeng zero. No? Or, Kasi may hirapan ka every weekend. So, bukod doon, so weekday, hanap ka talaga ng hills na pwede mo pag hill repeats or ng hilly na route.
kung hindi man kaya, din treadmill talaga. At ang segment na to ay atid sa inyo ng Cortera. Dito kayo tumira at mag-ensayo. Pag hindi ako, yun nga yung sinasabi Dito ko. kayo tumira. Kausapin nyo lang yung mayor. Hindi ako nakakabiyahe pag wawa or sobrang pagod na ako sa work. Dito lang talaga, tapos papasok ako sa work after. Tatakbo siya mula Marikina. So Marikina din. Ako magdadrive So kasama nasa 500 to 600 meters na yon, and then kung mag-repeats dito, kaya mo mag 1,000. Tsatsagain mo lang talaga. So yun. Then kung may chance ka naman every weekend or may long weekend, then big mountains, Cordy. Kapag mga long weekend, kung kaya mong bumiyahe ka. Pero yun nga, like sa Rizal, kung sa Malasya, kaya naman din mag 2,000 dun. Di, Doon, sabagay, wala siya. eh kung magko-consecutive days ka at kaya mo naman na kunyari 3 days na dire-diretso, maganda din kung magkapag-Cordy. Kasi iba rin yung kaya. Bukod sa high altitude, then Weather din. mahaba yung climbs. Big climbs. Big climbs siya. Anong products ng ahon ang usual na ginagamit mo sa ensayo? Always, pati din ng hard rock, yung super light. Super light ba yung model na yun? Super light. Yun Yung naman purple. yung ginagamit ko. Bukod sa yung mga singlet. So, ito yung bagong singlet natin. Pero yung singlet na super light, then yun yung ginagamit ko for training. Para naging paborito mo yun? Nakaahon na ako throughout eh. Kasi bukod sa ma-press ko siya, hindi rin masyadong bumaba. Well for me. Yeah. Even sa mga races ko, always naman ako. Yung hangin tumatama. Literal super light. Kung magpapaka ng gamit mo, tapos lilipad ka, which normally winiweigh yung bag mo, normally magaan yung bag mo. Kasi Magaan. nga, kahit gaano karaming damit yan, basta super light o any Bagay ahon, na bagay magaan kasi talaga. dito sa temperature na, sa weather natin. Pero bukod doon, nung nagpunta kami ng Colorado, okay naman din siya. So okay din siya sa medyo malamig. Speaking of lamig, paano mo pinaghandaan yung, syempre, dito sa atin, humid and hot. Ano pa eh. So, pagdating doon, cold and dry, tama ba? Super dry. So, paano mo pinaghandaan Super yun? dry. Actually, nung nag-US kasi ako for the hard rock, first time ko mag-US nun. So, hindi ko talaga alam yung kung paano ba yung temperature nila or yun, katulad nun, na super dry pala. Since sa Colorado is high alt, super dry ng air. As in, pag early morning, wala kang makikitang morning dew, tuyong-tuyo lahat ng gamit mo. So, Layering. yung pag-prepare for the cold, siguro, ang pinaka nakatulong sa akin dun is experience talaga. Kasi leading to hard rock, syempre, ang dami ko na ding na-experience. And siguro hindi naman secret yun sa iba na always nagbabad weather pag sumasali. 100%. So, since palaging Yung nagbabad palayaw niya weather, is Madjo, the bad weather liyaw. since laging nagbabad weather, syempre, Sanay ka na sa bad sanay na ako weather. sa bad weather. Biglang kinakat So, yung race. Nakumpleto ko na. Hindi yung pagkakumpleto ko sa gears ko, hindi yun one time na ano ha. Yun pala yung importante guys, na mag-invest din tayo sa magandang gears. Kasi actually, nung nag-hard rock ako, wala akong biniling gear. Bukod sa shoes, tsaka Papakita ng, mamaya ni Madjo. tsaka socks. She will, yung Yung mga packing ginamit list ko. niya. Tapos, Wala na akong ibang nabili na gears kasi, that's a different video. wala na Please like, And comment, and subscribe. yung mga gears ko is yung mga gears ko din na ginamit way back before pa. So, magandang i-invest mo talaga. Oo, kasi kung alam mo naman na magiging outdoorsy ka, then gagamitin mo din naman siya ng ilang years, and then might as well mag-invest tayo sa magandang gears. Hindi mo naman kaya siya kailangan bilhin one time, pa isa-isa, Like- or mag-abang tayo ng sale. And Like anyway, ano? ang sinasabi ko lang is maganda mag-invest ng mga gears kasi magagamit mo siya for a long period. like yung gators ng ahon, may nakikita kami first gen pa. Oo, Ginagamit pa rin. Si George. Oh, si George, like yung mga backpack ni Mac hanggang ngayon, ginagamit ko pa. Minsan kasi kailangan mong pag-ipunan, pero yung years, yung length ng time Ma-ROI of mo use naman mo. siya. Ma-ROI mo talaga siya. Like yun nga, Tatry-try ka lang naman. Pwede naman yung mga Shopee, Lazada, o Decathlon. Pero kung eventually, if you're gonna think, Kung medyo seryoso ka na. seryoso talaga na if you buy quality gears talaga. Tapos pag mga ganitong adventure, na once in a lifetime Hindi mo na rin susugal yung... huwag mo nang isugal yung... Kailangan you trust your gear. Oo. Tsaka kailangan confident ka na komportable ka rin na doon. pagka sumuot ka ng jacket na yan, hindi ka medyo
Hindi ka lalamigin. Oo, Hindi ka kung mamamatay sa lamig. Hindi ka mamamatay sa lamig. It will do its purpose. Yung i-deliver niya talaga yung purpose niya. Anyway, yun. Paano mo, usually ang tinatamaan ng lamig, paa, kamay, extremities. So, paano mo, ano yun? Paano mo hinandle yun? Nilamig ka ba? Oo naman.